Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon ay ikalawang araw ng ating Misa de Gallo. Ako po ay si Father Mike De Silva, makakapiling ninyo, makakasama ninyo sa pagdiriwang na ito. Ako po ay, puso ko ay punong-puno ng pananabik. First time ko pong magmimisa dito sa Pambansang Dambana na ni Padre Pio. Ako po ay Batanggenyo, taga Padre Garcia, isang misyonaryo sa Krakow, Poland. Ako'y nakarito para sa bakasyon, para tingnan ang aking inay. Basta po ang aking nararamdaman ngayong umaga ay pananabik dahil sa minsan lamang ito mangyari sa aking buhay dahil bilang isang misyonaryo, hindi parati ako nasa sa Pilipinas. Kasama ko pa kayo. It is really my pleasure to celebrate this Mass for you. Ipagdadasal ko po kayo. Kasama ko kayong mga panalangin ninyo sa misang ito. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na pag-ibig ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Ating iyuko ang ating mga ulo bilang simbolo ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. At ating ipahayag ang ating pagkamakasalanan, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao. Pagintapatin nawa kami sa iyong pagkadiyos at makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyang mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan, sulupiin itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw.
Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat tumalangin. Harinawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Ezrom, at si Ezrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias.
Si Josias, ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiyud na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, sa pangalawang araw ng simbang gabi ay Misa de Gallo ay pinabasa natin ang listahan ng mga angkan ni Jesus o tinatawag nating genealogy. Batid ko na ang mga pangalang ito ay ligid sa inyong mga kaalaman dahil sobrang madami. Parang walang saysay kapag hindi natin kilala ang mga tao tapos sasabihin sa atin, ito'y si gayon, si gayon, si gayon, si gayon. Pero alam nyo, ito ay bahagi ng salita ng Diyos na ating pinagninilayan ngayon kasi napakahalaga nito para sa mga Hudyo at para sa ating lahat. Ito ay punong-puno ng kwento. Bawat isa sa mga taong binanggit dito ay puno ng kwento. Ito ay mga kwento ng buhay ng tao na tinuhog ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang pangako. At tayo ay may gayunding genealogy. Ay yung ang ating genealogy ay hindi na natin nga siguro matutukoy. Pero tingnan natin yung ilan dito na magtutulong sa atin upang maunawaan natin ang kabuuan din ng ating sariling genealogy. Yung iyong mga ninuno, saan ka galing? Saan tayo galing? At anong uri ng pamilya meron tayo? Itong genealogy na ito ay talaga ay binabasa bahagi sa Misa de Gallo dahil ipinapakita nito na si Jesus ay katuparan ng pangako ng Diyos. Siya ay he was prophesied. Siya ay talaga inihanda ang mga kwento ng buhay ng tao na katulad natin. Puno ng kahulugan. Nagsimula ito kay Abraham. Sino ga si Abraham? Ano ang relasyon niya kay Isaac? Paano nagkameron ng anak si Abraham? At saka ano ang nangyari? Si Isaac ay the only son ni Abraham. At sabi kay Abraham ng Panginoon, ay padadamihin ko ang iyong lahi.
Aba, ay si Isaac ay isasakripisyo. Siya ay tinest, siya ay sinubok ng Panginoon kung hanggang saan ang tibay ng pananampalataya ni Abraham, iaalay mo sa akin si Abraham. Pero bago yun nangyari, hindi naunawaan ni Abraham yung kanyang gagawin na ang papatayin pala niyang paghahandog para sa Panginoon ay ang kanyang sariling anak. Tapos, saka alam na natin ang kwento, papatayin na niya yung kanyang anak, ay dumating naman ang anghel, huwag mo iyang gagawin. Dahil sa ikaw ay nakapasa sa pagsubok. Ganyan pala katindi ang iyong pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos, kay Yahweh. Kaya na very good si Abraham. Pasimula pala ang areha ng kwento. Pero hindi natin ito iisa-isahin hanggang sa kahuli-hulihan. Otherwise, tayo ay bukas na matatapos sa ating pagninilay. Ay kaganda kasing baybayin yung itong mga kwento natin. Dahil sabi ko nga sa inyo, bawat isa sa kanila ay may mga kwento. Bawat isa, pati din kayo, yung mga ninuno ninyo natin, ay may mga kwento din. Na pinapakita sa atin ng Diyos na ang Diyos ay nakisama sa ating buhay sa pamamagitan ng kwento ng buhay ng ating mga ninuno. At tayo din, magpapatuloy pa ang kwento ng ating buhay dun sa mga susunod na henerasyon na dumaan sa kwento ng ating buhay sa pangkasalukuyan. At nawa sa ating pagninilay ito, matuklasan ninyo ang ganda ng kwento ng iyong buhay na pagsisimulan naman noong susunod na henerasyon. Pagpatuloy naman natin, itong si Isaac ay may anak na 2. Hindi binanggit dito yung isang pangalan, si Jacob at saka si Esau. Itong dalawang, ang kwento naman din kay Isaac ay matanda na siya, ibibigay niya yung karapatan ng kanyang anak sa isa lamang, either kay Esau o kaya ay kay Jacob. Ay ito ay nakatakda kay Esau. Ay are, si Jacob ay nainggit. Ay hindi na makakita si Isaac. Ay nagkunwari ito para makuha niya yung karapatan na iyon. Dinaya niya ang kanyang kapatid. Pumunta ngayon, nagbihis siya, dahil hindi nga makita, inihipo na lang ni Isaac ang kanyang anak para malaman niya kung sino. Dinaya ni Jacob si Esau. Siya ay cheater. Pero itong kwento na ito ay ginamit din rin ng Diyos. Hindi si Esau na matuwid ang pinagpatuloy ng kwento para maisakatuparan ang plano ng Diyos, kundi si Jacob. Bakit si Jacob? Yan, maya-maya ko babalikan ito Bakit hindi pa si Esau maganda naman? Si Jacob. Ayan. Ang sumunod naman ay si Tamar at saka si Fares. Si Tamar ay dinaya niya ang kanyang asawang si Juda. Nagkunwari siya na siya ay buntis para siya ay mapabilang sa angkan ng kanyang asawa, ni Juda. Biro mo ka naman ayon, hindi naman siya buntis. Sabi, ako ay buntis, kaya ako ipananagutan mo. Hindi man buntis. Ano yon? Cheating din. Pero isa itong kwento na hindi maganda, pero doon pa rin nagpatuloy, sinama pa rin. Kaya nabanggit dito sina Tamar, tsaka si Esau. Meron pa, itong si Rahab. Dito nabanggit din. Si Rahab naman ay isang prostitute. Nabanggit din dito si Haring David
na alam natin ang kanyang kasalanan ay nagkameron siya ng anak kay Bathsheba na hindi naman niya asawa. Asawa yun ni Uriah na kanyang si Uriah ay sundalo ay nagustuhan ni David. Si Bathsheba, hindi alam ni Uriah. Nagkameron sila ng anak, si Solomon. Yun doon, sa kwento na iyon, ay pinagpatuloy pa rin ng Diyos ang pagsasagawa ng kanyang plano. Mga kapatid, RSC talaga sinadya kong ikwento sa inyo dahil ang gusto kong ipunto dito ay ang ating pamilya ay may mga kabahagi dito ng mga kwento ng mga taong makasalanan. At saka mga kwento din ng mga taong inspiring katulad ni Abraham. Kayang gamitin ng Diyos ang mga makasalanan upang maisagawa niya ang kanyang plano na ibigay sa atin ang manunubos. Kaya huwag kayong magtataka na ang ating mga angkan ay binubuo ng mga imperfect people, mga makasalanan sa ating pamilya. Huwag kayong magtataka na ang iba sa atin ay hindi gaano malapit sa Diyos. Pero may kwento din silang ibabahagi. Di ba'y napakahiwaga noon para sa atin? At nawa ay mapatawad ng Panginoon yung mga kasalanan ng ating mga ninuno na hindi na nila napagbayaran nung sila ay nabubuhay pa. Kayang meron tayong panalangin para sa mga yumaan. Lalong higit yung bahagi ng ating pamilya na namatay na hindi na sila nakapagbayad ng kanilang mga kasalanan. Doon naman sa bahaging sa makatuwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Tapos 14 uli mula kay David naman hanggang sa pagkatapon ng Israelita sa Babylonia. 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Bakit 14? Balance Ito ay mga yugto sa kasaysayan. Yung unang 14 ay yugto, ito ay tumutugon sa pag-ahon ng bayang Israel mula sa pagkaalipin hanggang sa kasaganaan, hanggang sa panahon ni David, Haring David. Tapos, di ipagbangon, Tapos, ang susunod na 14 pa, ay yun namang pagbagsak naman, umahon sila. Pagbagsak naman mula sa panahon ni Haring David na kasaganaan hanggang sa sila ay itong mga tao ito ay mapatapon sa Babylonia. Ito yung pagbagsak. Pag-ahon, tapos ipagbagsak. Tapos yung 14 na natitira, yun naman pagbangon. Matapos mong ikaimada pa, utay-utay kang ikaw ay magsisimula uli. At ito ay ang naging mitsa ng pagbangon ay ang Mesiyas, si Jesus. Siya ang ating pag-asa upang tayo ay makabangon sa ating pagkalugmok. Yun dito ko nakikita yung mensahe na ating dinadala sa panahon ng Jubileo 2025. Ang tema ay Pilgrims of Hope. Ito ang napili ni Pope Francis. Pilgrims of Hope. Mga kapatid, napakatindi nito. Kahit ang ibig sabihin, hindi pa huli sa ating lahat na magbago. Umalsa tayo, bumagsak tayo, pero yung pagbagsak natin, hindi iyon ang katapusan ng kwento ng ating buhay. Binigyan pa tayo ng Panginoon ng pag-asa para tayo ay makaahon. Hindi ka pag-asa, Marami kasi sa atin ang nawawala na ng pag-asa sa buhay. Sa mga ganitong mga
salita, wala, hindi na yan magbabago. Katandaan na yan. Gayaan na yan. Watson, ito ay maling pananaw sa buhay. Hanggat ang tao ay may buhay, pwede siyang magbago. Hindi pa huling magbago. Sabihin nating lahat, hindi pa huling magbago. 1, 2, 3, go! Wow! Pilgrims of hope. Sino yung mga tao mo na kinasusuklaman mo? Huwag mo na silang kasusuklaman. Maghihintay ka laang na sila ay magbago. Bumagsak sila. May time sila para magbago. May panahon para diyan. At kung pagbangon din lamang at pagbangon ang pag-uusapan, ang laging pumapasok sa aking isipan ay si San Agustin. Si San Agustin ay salbahe. Siya ay nakaanak nung siya ay kabataan pa ang kapusukan. Siya ay sakit ng ulo ng kanyang ina ni Santa Monica. Kung ano ang pinaggagawa sa buhay. Siya ay salbahe nung siya ay kabataan pa. Ay ngayon yung kanyang ina, na punong-puno ng pag-asa, ay nananalangin sa ating Panginoon ng napakatagal na panahon na, Panginoon, sana po yung aking anak magbago, bumalik sa inyo. Isang panahon, natauhan si San Agustin. Mga kapatid, natauhan. Siya ay nagpabinyag, naging Katoliko. At hindi lamang iyon, siya ay naging pare. At hindi lamang iyon, siya ay naging obispo. At hindi lamang iyon, siya ay naging santo. Hinigitan pa ng Diyos ang panalangin ng kanyang ina. Eh kung wala tayong pag-asa, paano tayo aahon? Ang pag-asa ay napakahalaga upang makarating tayo sa ating pupuntahan sa gitna ng mga pagsubok. Yung mga bilin na iyan ay mga larawan ng pag-asa para sa ating mga Pilipino. Kahit na bumagyo, hindi tayo susuko. Kahit pa ilang Kristen ang pumunta din, hindi tayo susuko. At ito ay kwento ng ating buhay. Kwento ng iyong buhay. Huwag na nating isusumpa yung mga taong pahirap sa atin. May panahon. Bigyan natin sila pa ng pagkakataon na sila ay magbago. Dahil pagka pinag-isipan lagi natin sila ng masama, ay paano na naman tayo aahon? Kahit pa sinabi mo ikay aasa. Pero pinag-iisipan mo pa rin siya ng masama. Ay paano naman sila hakbang, pasulong. Ikaw ganyan naniniwala na siya ay magbabago. Opo, pero tinatapakan mo siya. Ano ga iyon? Ay di baliktad ang iyong panalangin at saka sa iyong ginagawa. Kakaawa naman. Kung ikaw iyon, na hindi ka na pinagtitiwalaan. Abay, di ka iyon ay masakit. Di ka, lalo na tayo ibahagi ng iyong pamilya. Ang iba ay di iiiyak pagka nagayon ng mga naririnig na may plano pala talaga ang Diyos. At baka nga, sila pa ang magsasalba sa inyong pamilya isang araw kapag ka sila ay nagbago. Wow! Yung mga kapatid natin na sila ay naging anak sa mga pagkakasala, may kwento pa ang kanilang buhay. Hindi ino nagtatapos. Iniisip nila, ang pangit naman ng kwento ng buhay ko. Ako ay naging anak sa pagkakasala ng aking ina. Hindi siya naging handa sa buhay, pamilya. Pero siya ay naanakan. Pero yung kanyang anak, hindi niya kasalanan yun. At magpapatuloy ang buhay ng batang ito. Hindi natin masasabi yun na siya kay anak ng, kasakit ng isang kay anak sa pagkakasala. Hindi itong genealogy ng ating Panginoon na ating binabasa ngayon ay magbibigay sa atin ng liwanag sa mga ito. Kayang gamitin ng Diyos ang mga makasalanan para matupad ang kanyang pangako sa atin na kaligtasan. Maliwanag na maliwanag, ayan din
So mga kapatid, hanggang dito na lamang muna ang aking pagninilay. Sana may mga napulot kayong points sa inyong buhay na magagamit ninyo sa paghahanda para sa Pasko. Para ng pagdating sa Pasko, kayo ay nakangiti. Ha? At baunin ninyo ang pagpapala ng ating Poong May Kapal, appreciation ng kwento ng inyong buhay, ng ating buhay. Walang tao ang pinakamasama na hindi niya kayang magbago sa tulong ng Diyos. Amen. Tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, ilakip natin ang ating kababaang loob sa pagdulog natin sa ating Diyos na makapangyarihan upang hingin ang mga biyayang magpapaging dapat sa ating bilang kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa panahong ito ng paghahanda ng Simbahang Katolika sa pagdating ng mananakop, ay magabayan nawa ang lahat ng mga mananampalataya sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari na maisabuhay ang kababaang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang maghari nawa sa sangkatauhan ay ang pagkilala sa Diyos at ang pamumuhay ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang malunasan nawa ang mga tiisin at kalumbayan ng ating mga kapwang may iba't ibang uri ng pangangailangan sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maging matatag nawa ang pananampalataya ng mga angkan na bumubuo sa ating sambayanan at matutuhan nawa nating maging mababang loob at sumunod sa atas ng Diyos na maging mapagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, makita nawa ng iyong bayan ang kahalagahan ng kababaang loob at mapuspos nawa kami ng mga biyayang kinakailangan sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na bubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo at ang paghahandog ng alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahaing ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paging dapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista. Sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Magbabalik sa wakas, upang siya'y mahayag sa Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Inang Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit at gamitin natin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sambahin ang ngalan mo,
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pagnanabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng aming fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy po niyong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirt, coffee mug, at calendar sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa malit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayo magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawang Misa de Gallo po na ngayon, ang mga nag-aalay po at sponsor dito ay mga taga-barangay San Juan. Taas nga ang kamay ng mga taga-San Juan. Yan. Kanina nung sila nag-aalay dito, ang bibigat ng kanilang mga alay.
punong-puno at liglig, parang umiigib ng tubig. Maraming pong salamat sa inyong mga alay, sa pamumuno po ng BLCC, Sister Renita Malabuyok. Pasasalamat sa kanilang nagdala sa kanila dito si Barangay Captain Nel Bin Caldo and yung pong mga sangguniang barangay. Pagpatuloy po natin itong Misa de Gallo bukas uli hanggang sa Pasko. Magandang araw-araw, maaga pa, nakakapakinig tayo ng mga magagandang aral tungkol sa buhay. At tandaan, maganda ang kwento ng buhay mo at gagamitin ng Panginoon ang kwento ng buhay mo sa mga susunod pang henerasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos.